breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let's be seated for a while. We are on the third week of Lent, and we are still on the journey of reflecting and trying to renew ourselves. So the renewal, the self-renewal. And today's gospel speaks of fulfillment. Fulfillment of the law of God. Baga, ito yung dapat sinusundan natin, no? Diba, sinusundan natin, hindi natin siya dapat isinasantabi. Ito yung naibigay sa atin ng Diyos. He was the one who take the initiative to tell us what to do and how to live our life. Diba? Siya yung nag-usa na turuan tayo kung paano mabuhay. At ito'y dapat lang siguro natin bigyan ng katuturan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga tinuro sa atin, sa kanyang mga utos sa atin. No? Of course, sabi nga ni Jesus ng ating Panginoon sa ating mauling balita, wala ni katiting o ni isang litra na hindi na matatanggal ito, kailangan natin ito masusunod. The fulfillment, sabi nga niya, everything will be fulfilled. Okay, ito, let's be grateful, no? Sa buhay natin, dapat lang siguro magpasalamat tayo. Diba? Ibang every gising is blessing. Right? Every kuya is biyaya. Right? Yes. So ito yung dapat natin magpasalamat sa buhay natin. Pininuruan niya tayo ng pagparaan, pero kailangan din natin siya pasalamatan. Dito, binigyan niya tayo ng paano tayo mabubuhay. No? Diba? Huwag lang masyadong sobra pagmuya, ha? Kasi pagka sumobra, tumba. No? Ito yung natin, alam natin lahat yan. So, kahit na, we have to be grateful to God. Gratitude. No? Gratitude. Ito yung tinuro niya sa atin. Sa mga bawat pagsunod natin sa paraan ng buhay. No? Alam nyo, karating ko galing ng biyahe. Nakikita ko yung mga buhay ng ating mga kapwa Pilipino doon sa pinuntahan ko na bawat isa sa kanila nag-iisip, habang yung training namin sila, no? Habang yung training namin sila, bawat isa sa kanila nag-iisip, alam mo namin, yung mga inisip namin, napakilala ako, alam naman nila, paritin ako, no? Kailangan, iniisip namin, yung mga pamilya namin doon, balik sa Pilipinas. Diba? Pero sila, binigyan namin pagkakataon na ma-improve ang kanilang skills. So, ito yung pagkakataon, sabi na namin, ito bang, iniisip pa rin nila yung nandito habang sila nandoon, sumasabak sa napakalakas na init. Nag-share ko. Ito yung buhay natin naman. At least, makikita mo sa kanila, kahit hindi sila lahat katoliko, meron pa rin yung diwala nila sa Diyos na Diyos ang pinagpagkasalan namin na sana ay magiging maganda yung kinahinatan ng aming pagpupusa, ang aming paglikahos, ang aming pagkatibaka dito, no? Ang aming pagkatrabaho dito. Magkaroon ng blessing. Ay, ito yung pinagpasalamat ko lang. Ano pa rin yung tiwala niya, yung tiwala nila sa Diyos. Ito yung dapat natin din makita sa buhay natin. Ibang kailangan din natin makita yung paano kayo ginagabayan niya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ginagabayan niya. Naturuan niya tayo kung paano tayo mabuhay na
kasama na lagi natin siya. Huwag natin itong kalimutan na ang Diyos ay siya lagi, no? Ang Panginoon ay bibigyan tayo ng pagkataon, tinuruan niya tayo sa pamamagitan ng mga propeta, sa kanyang mga turo, sa kanyang buhay, sa kanyang bakit na nakapokus tayo sa kanya ngayon, may panahon ng Kwaresma. Itinuro niya sa kanyang paraan ng pamumuhay kung paano tayo magiging mabuti. Hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Diba? Lalo na sa kapwa. No? So ito yung dapat natin sundin. Ano bang dapat, ano bang nararapat gawin? Gusto mo maging dakila o gusto mo maging kawawa? Right? Nagdakilaan. Yung sinabi na niya, ang sumusunod ay natawagin dakila. Ang hindi sumusunod ay kawawa. Right? So, kadakilaan, ito yung dapat tinitingnan natin sa buhay. Let's be great. No? Sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin, nandun yung kadakilaan, hindi doon sa mga napakalaking bagay na grandiose ang bagay na nagagawa mo. Kundi doon sa mga maliliit na parang hindi mo na napapansin, doon ka tatawagin dakila. No? Doon ang kadakilaan natin, naroon siya. At sinasabi namin yan, gawin mo to sa pamagitan ng pagtulong mo sa kapwa, dahil ito binigay kong halimbawa sa iyo, binigay ka ng biyaya. Try mo matulungan ka lang kahit paano ang mga tao sa paligid mo na alam mo naghihirap at naghihirap. Maraming pa rin sa panahon natin. Hindi ko tayo estranghero doon. Hindi din sa ating pansin at paningin ang nahibalansin ang mundo natin. Alam natin yan, hindi balansin. Kita ko, nag-iikot kami doon. Sabi ng mga kasamahan ko, hindi ba kayong mga nasa ko? Magaling naman nila dito, ang yayaman nila. Pero tayo, sabi niya, ang hirap natin. Diba? Diba? Sabi namin, oo nga, ang yayaman na nila. Diba, paano ba sila? Siguro sila din. Natututo din silang magkumawa ng, at least, dahil sa kanilang kayamanan, nabiyamanan ng mga Arabo ay tulungan na tayo mga Pilipino. Kung bakit yung mga trabaho ginagawa din natin. Mga servisyo ibinibigay natin sa kanila. Kaya ito yung nakikita natin, di ba? Kung pinagpala ka, ay sana din ay magiging daan ka ng kabutihan sa pala. Diba? Kabutihan. Ito lang sinasabi ng Panginoon, sundin natin yung kautusan. Hindi ko kayo binigyan na pakaraming kautusan. Sampu lang naman yung binigay ko sa inyo eh. Diba? Ang hirap pa rin sundin, ano? Diba? Ang hirap masunod. Sampu lang yun. Diba? Ang sinulat niya, sampu lang talaga yun. Pero kung titingnan mo, napakarami. Okay, sa dami ng batas natin ngayon sa Pilipinas. No? Ilang daang libong batas ang nakasulat. Kung sino yung umuupo sa posisyon, ay gagawain ng kanyang sariling batas. No? Na ipapatupad. Ay hindi ko alam kung ilan nandun yung natusunod. Diba? Pero ang batas na binigay ng Diyos, sampu lang naman. Kung titingnan mo, ando na papaloob ang lahat ng mga batas na may sa mundo. Kaya sa pag-aaral ng batas, no? When you are trying to study law, ay kasama doon yung divine law na binigay ng Diyos sa atin na dapat mo titingnan. Kung titingnan mo, magiging basilan siya ng lahat ng mga batas. At ito yung inuutos lang ng Diyos o simple paraan. Simplihan ang kabutihang na ibibahagi mo, ang mga ngiting ibinibigay mo sa kapwa mo, no? Diba? O tayo maramot doon, kahit nag-yellow na yung ngipin natin, ngiti ka naman. No? Diba? Hindihan mo lang siya. Kahit bungal ka, sige, hindihan mo siya. Pagkaanin yung umaga niya, diba? Sabi na natin, every gising,
is a blessing. No? And face the day with a smile, and the sun will smile, and your life will also smile. Everything will be light. No? Make it lighter. Dahil yan yung problema, alam mo yan. Lahat tayo, napakaraming problema yan. Make it light. Just smile. Panginoon, thank you for this plan. For these struggles. Maraming salamat, Panginoon. Binigyan mo ng struggles. I can still smile. Di ba? Let us smile. And then, you know, if we learn to be more positive in life, pagka nagiging positive na tayo sa perspective natin, sa pagtingin natin sa buhay, hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap sundan. Maraming negative sa paligid natin, oo, alam natin lahat yan. Pero iba, sabi na natin, ang pikon, talo. No? Ang pikon ka nga sa paligid mo, pikon, talo. Smile at them. Maraming negative yan. Hindi ka lagi ma-appreciate. Alam natin lahat yan. Hindi ka ma-appreciate lagi. Pero you're doing it not for just simply for them. You're doing it because you're trying to follow the law of God. The teaching of the Lord. Sabi nga niya, wala ni isa man, kundi katitingman ang mga letra dyan, ang matatanggal. Lahat ng ito ay dapat masusunod. Diba? Kadakilaan. Sabi nga niya, become greatest. Alam natin lahat ang Diyos na ganyan. Natin sa buhay na nandiyan lang lagi sa atin. Ang Diyos is everywhere. God is everywhere. You can just simply call it on God. Naalala ko lang yung dapat ng isang teacher. Ito na siya mga viewers niya, mga sudyante niya. Alam na ba niyo kung saan ang Diyos? Sabi ng isang bata, Ma'am, ako! Kung saan ang Diyos? Ma'am, nasa banyo namin. Bakit? Kasi tinatawag yung nanay ko, Diyos ko, nandiyan ka pa rin? Lumabas ka na! Oh, yun. Diba? Kasi ang tatay niya, tagal maligo. Diyos ko, nandiyan ka pa rin? Lumabas ka na. God is everywhere. No? Kahit nasa banyo ka, totoo naman andyan pa rin yung Diyos. Lahat po nandiyan ang Diyos, kaya sundin natin siya. Bigyan natin ng daan ng Diyos. Na siyang gumabay sa atin. Alam natin lahat po. Hindi na natin medyo naguguluhan tayo, medyo na-confuse tayo sa lahat. God, Lord, lead me. Lead me your way. Diba? Ba, ang gandang tingnan. Alam mo na-confuse ka, lahat ay hindi tama. Sabi, just ask him, Lord, lead me your way. I know where to find. No? It's so beautiful to look at it that way. Napakaganda siyang tingnan, alam mo na dependent tayo sa Kanya. Ngayon, hindi na tayo i-fail. Hindi na tayo i-bituin. Tayo i-believe. God will never fail us. He will always lead us the way. And confuse Lord. Lead me the way. Give me inspiration. Medyo mabigat at pinagdaan ng Lord. Please. Ang hindi mo there. Alam natin lahat yan. Diba? He's everywhere. He will just lead us along the way. Kadakilaan. Mahirap man maging dakila. Sana ay subukan natin na masundan siya sa mga kadakilaan. No? Masundan siya sa daan ng kadakilaan sa mga maliit ng bagay na hindi nagawa mo. Ito'y napaka-dakila para sa kanya. Whatever little becomes much when we praise it in the Master's